kumusta kayo? At magandang araw po sa ating lahat. At ngayon ay babiyahe tayo ulit kay Lalamove. Time check 11:19 ng umaga. Yun nga, bala ko sana kanina ay bumiyahe sa mototaxi kay Move It, pero problema ay biglang umuulan, tapos sa araw din uulan. Kaya ang ginawa ko is umuwi muna ako sa bahay. Then ito, nagpalit tayo ng sasakyan at tayo ngayon ay babiyahe kay Lalamove. So by the way, may nakuha na akong booking ngayon. Tapos ang nakuha natin ay pick up ng Parañaque, then sa Las Piñas ang drop off. So kasalukuyan ay bumabiyahe na tayo ngayon para puntahan ang pick up location ng ating kukunin na deliver. At andito na tayo ngayon sa may kahabaan ng Ninoy Aquino. So sa may duty free na tayo, sa may Patangkalan, then SNR sa kaliwa. So diretso lang din tayo kasi ang location ng pagpipick upan natin ay malapit sa may NAIA Terminal 2 sa loob ng Baltao Road. So doon natin kukunin ang ating pangarga. Dito kasi kay Lalamove is minsan kasi paulit-ulit na lang din yung mga napipick upan ko na mga pick up location. So nakapunta na rin ako doon sa ating pipick upan. Siguro mga 2 beses na ako nakapick up doon. So medyo gamay ko na rin yung mga items sa mga lugar na posibleng pagdeliveran ng kliyente natin. So ito, pagkatapos nito, pag na-pick up natin yung item na yon, ay antay-antay lang din tayo at baka sakali na makakuha tayo ng kasabay na pang double book natin. So ginagawa natin yung double booking para hindi tayo lugi sa gasolina. So kailangan natin yun para kumita tayo kay Lalamove. Ayan, so nakarating na tayo sa ating pagpipikapan sa ating pick up location. So pakita ko sa inyo. Ayan, so medyo masikip lang dito sa lugar na to. Alam ko dito ako banda umatras sa may gate na yan, oh. Ayan, yung gate na may maroon na yan. So andyan ko siya kinuha eh. Okay, so ang gagawin natin is maghanap pa tayo ng paradahan. At napakasig naman dito sa lugar na to. 9599. Okay, sige. Ayun, at napikat na natin yung ating booking. So isang box lang siya ito. So dito ko siya nilagay sa likod ng kotse. Okay, so ang gagawin natin ay from here is maghanap tayo ng kasabay nito. Maikwento ko rin pala, kanina nung pinick up natin yung ating first booking, yung sako, yung unang nakita nyo kanina, natikitan pala ako kanina ng obstruction kasi dun lang din ako pumarada sa may tapat ng warehouse. Yung warehouse kasi na yun ay walang paradahan, so wala siyang loading and unloading area. Meron man dun na maliit na pwedeng pasukan para magkarga, pero meron kasi nakapark na L3, so kanila din yun. Kaya yung mga pupunta doon para pumikap ng kanilang mga delivery is wala talagang parkingan. At syempre dahil walang parkingan, sinasamantala ngayon ng mga nanghuhuli or enforcer yung lugar na yon para makapanikit sila sa mga pupunta ron para mag-pick up ng mga delivery. So example, nabigyan ako ng example dahil ako ay natikitan sa lugar na yon. Kaya medyo masakit-sakit ang nangyari sa akin ngayon dahil yung kikitain ko sa booking na ito ay hindi pa sasapat para mabayaran ko yung fine at or penalty na binigay sa akin. So hindi ko pa alam kung magkano to. Pakita ko sa inyo yung ticket ko, ha. Ito, hindi ko alam kung magkano to. Parañaque, ang ticket sa akin is obstruction. So hindi ko pa alam kung magkano ang tubos dito. So medyo nanghihina ako ngayon dahil ngayon pa lang hindi ko pa natatapos yung 2 booking. So abonado ka pa sa gas, abonado ka pa sa pagkain mo, tapos natikitan ka pa. Ganun talaga. So hindi na rin ako kumontra dun sa nagticket sa akin. Kumbaga nung inapprehend niya ako, tapos hiningi niya lisensya ko, binigay ko naman kagad. Nakipag-coordinate naman na kagad ako. Hindi na rin ako nakipagtalo o nagpalusot pa.
kasi cough in the act ako eh. Kumbaga at the time na sinitan niya ako is talaga naman nakapark ako doon. So ano pang i-reason ko, di ba? So tanggapin mo na lang talaga. Alam nga naman na makipagtalo pa ako doon, mali na nga ako, di ba? So ganun talaga sa ating mga delivery. So hindi natin maiiwasan talaga na may mga pupuntahan tayong mga area na walang parkingan para magkarga or magbaba ng ating mga delivery item. At yung mga lugar na yon ay alam na mga enforcer yon at sinasamantala nila yon para matikitan yung mga pumupunta ron para pu-make up or mag-deliver. So isa na ako sa mga ehemplo na minalas ngayong araw. So ganun naman talaga. So sabi ko nga sa mga nakaraang video ko, diba, may mga time na maganda ang biyahe, may mga time na hindi ganun kaganda ang biyahe. So natapat lang din tayo sa araw na to na hindi ganun kaganda ang ating biyahe. Yan, at tayo ay nakakuha na ng kasabay na booking. So pipick upin natin siya sa may area ng Pasay, sa may FB Harrison. Then ang deliver niya at drop off niya ay sa may bandang area ng Bacoor. So andito tayo sa may intersection ng Park and Fly. At pupuntahan na natin ang ating second booking. Okay, so dito tayo sa ating pick up location. So papakita ko sa inyo yung ating pinick up ngayon. Ang pinick up natin ngayon ay ito. Ayan. So halos na-occupied lahat niya yung buong upuan sa likod. So bulky yung deliver natin, yung second booking natin. So okay lang yan kasi ang deliver lang naman ito sa may area lang naman to ng Bacoor. So i-deliver na natin to. So ayan, bumabiyahe na tayo. Grabe talaga, traffic talaga dito sa loob talaga lagi ng Baclaran. Dito tayo sa may area ngayon ng Baclaran, Bagong Milenyo. So sasalubungin ngayon natin yung mga sasakyan ngayon. Kasi sa lugar na to ay maraming sasakyan, mga pedicab, saka mga naglalakad, saka mga sasakyan din ng mga taxi, mga ganun, mga nagpipick up ng mga pasahero, saka mga delivery. Kaya talagang congested sa lugar na to. Pero dito lang naman din yan. Pero pag nalagpasan natin itong lugar na to, banda roon sa may area ng Quirino, okay na. Tsaga-tsagaan na lang natin. By the way, ito pala, no? Sabi ko kay customer na sa expressway na lang ako dadaan. So magdagdag na lang siya ng 35 pesos para sa Cavitex. Talagang sinabi ko talaga sa kanya yun para mas mabilis makarating ang deliver. So by the way, dahil double booking to, yung isang book natin is papunta ng Las Piñas at yung isa naman is papunta ng Bacoor. So nakatipid yung papunta ng Las Piñas kasi kahit hindi natin siya siningil ng kanyang pang expressway, pang toll gate, is yung pangarga niya o yung delivery niya is dadaan ng toll gate dahil kinover na nung isang booking na, yung pangalawang booking natin, kinover niya na yung bayad sa toll gate. So ayun, balitaan ko kayo mamaya kung nasa drop off na tayo at punong-puno yung dala-dala natin. Okay. So ayan, naibaba na natin dito yung ating second pick up. Bali inuna natin i-deliver yung ating pangalawang pick up kanina. So ayun yung, ayan, medyo hiningil pa ako kasi nagbuhat pababa. At yung kukuha niya na babae. So ayan, ang gagawin natin mula rito ay i-deliver na natin yung ating pinick up na una kanina, yung sako bag. So tara. So andito na tayo sa ating drop off. Tatawagan natin si customer para mai-receive na. At dito na rin naman tayo sa area niya. Hindi ko alam kung saan ang bahay niya dito, kaya tawagan natin. Sana sumagot kagad. Hello po. Hello sir, andito na ako sa may sa may tindahan. Okay po. Sige po. Okay. Ayan, so natawagan na natin. Antay-antay lang tayo at alam naman yung tindahan siguro. So sige, balikan ko kayo. Naibaba na po natin yung ating deliver. Dahil kanina ay sakto, biglang dumating yung magre-receive at dire-diretso kagad siya sa likod at kinuha niya kagad yung sako bag. So medyo nagmamadali si client kaya hindi na natin na videohan yung mga pangyayari. Dahil mabilis lang po kasi niyang nakuha at naibaba
yung malaking sako. So yun, at least natapos na po natin yung ating dalawang deliver or yung ating double booking. So ganun lang po, at least naipakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung pagdo-double book sa or kay Lalamove. So maganda kasi kapag double booking is mas tipid po tayo sa gas dahil dalawang booking yung ating ginawa. Tipid din po tayo sa oras dahil mas makakarami po tayo ng deliver sa maghapon na ating pagtatrabaho kay Lalamove or kay Transportify. So dito ko na rin po tinatapos ang ating video at tulad ng mga sinabi ko sa mga nakaraang video ko ay sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at ingat po tayong lahat.